Isang umaga ay maagang nagising si Roxanne para maglinis ng buong bahay. Ngayon kasi ang 3 years wedding anniversary nilang mag-asawa at gusto niyang maghanda ng special na tanghalian na tiyak niyang matutuwa ang asawa niya. Hindi muna niya ginising si Leandro. Hating gabi na kasi ito umuwi kagabi galing trabaho. Pagkatapos maglinis ng buong bahay ay isinod niya ang pagluluto ng agahan. Gusto niya, paggising ng asawa ay kakain na lamang ito. Sakto namang kakatapos lang niyang magluto nang makitang pababa na ang asawa. Sinalubong niya ito ng matamis na ngiti sa mga labi. "Good morning, hon! Happy 3 years wedding anniversary natin!" Masayang bati ni Roxanne sa asawa, ngunit tango lamang ang isinagot nito sa kanya. Nalungkot siya bigla, pero naisip niyang baka inaantok pa ito kaya ganoon. Mabilis niyang inihanda ang lamesa, pagkatapos ay pinagtimpla niya ng kape ang asawa. Nang matapos kumain ay sunod niyang inihanda ang bisa nito, maging ang pampaligo. Yun ang araw-araw niyang ginagawa dahil gusto niyang pagsilbihan si Leandro. Nang makapasok sa trabaho ang asawa ay tiningnan ni Roxanne ang laman ng ref. Inilista niya ang mga bibilhin at kakailanganin sa pagluluto para mamaya. At nang matapos ay kaagad siyang nagtungo ng palengke para bilhin ang lahat ng kailangan. Nang matapos mamili ay kaagad din siyang umuwi ng bahay. Gusto niya bago dumating ang asawa ay nakahanda na ang lahat. Gusto niya itong masurpresa at mapasaya sa araw na yun. Pagkakarating nga ng bahay ni Roxanne ay kaagad niyang inumpisahan ang pagluluto dahil mabilis siyang kumilos, kaya naman natapos niya ito bago mag-alas 11 ng umaga. Inayos muna niya ang mga pagkain sa lamesa bago nagpa siyang maligo. Samantala, busy naman si Leandro sa babae niyang si Olivia sa pakikipaglampungan. Nandito sila ngayon sa apartment nito. "Kailan mo ba kasi iiwan ng losyang mong asawa?" Maarteng tanong nito. Malapit na, sweetie. Kaunting tiis na lang. Sa ngayon, makontento ka na muna sa ganitong setup. Pakyut niyang sabi sa babae. Hay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Basta ha, kapag iniwan mo siya, magpapakasal tayo. Maktol nito sa kanya. Yes, sweetie. Magpapakasal tayo at mamuhay tayong tahimik malayo kay Roxanne. Talaga? Promise mo sa akin yan ha? Dahil sa oras na hindi mo tinupad ang mga bagay na pinangako mo sa akin, iiwan kita at hindi mo na ako makikita kahit kailan. Nagbabantang sabi ni Olivia. Of course, tutuparin ko ang lahat ng pinangako ko sa'yo. Trust me, bahala sa'yo. Malambing niyang saad sa babae. Of course! Nagliwanag bigla ang mukha ni Olivia dahilan upang pupugin siya nito ng halik sa pisngi. Naputol ang kanilang paglalambingan nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Roxanne ang tumatawag kaya inis niya itong sinagot. Hello? Bakit napatawag ka? Yamot niyang tanong sa asawa. "Malapit na mag-lunch. Nasaan ka na? Baka lumamig ang mga pagkain." Nandito pa ako sa trabaho. Hindi ako makakauwi, baka mamayang gabi pa. Ganun ba? Sige, mamayang gabi na lang natin i-celebrate ang wedding anniversary natin. Kahit hindi na. Sige na, busy ako. Mamaya na lang yan. Bye. Kaagad niyang tinapos ang pakikipag-usap kay Roxanne. "Sinong tumawag? Ang losyang mong asawa?" Oo, tinatanong kung nasan ako. Wedding anniversary kasi namin ngayon. Anong sabi mo sa kanya? Siyempre, nagsinungaling ako. Alangan naman sabihin ko na nandito ako sa babae ko. Ang mabuti pa, huwag na natin isipin si Roxanne. Masisira lang ang araw natin. Enjoy na lang natin ang mga sandaling to na magkasama tayong dalawa. Gusto ko yan, sweetie. Kagat-labing tugon ni Olivia. Kaagad itong pumatong sa kanyang ibabaw at inumpisahang gumiling na halos ikabaliw niya. Yun ang gusto niya kay Olivia. Kaya siya nitong pasayahin sa kama, hindi katulad ni Roxanne na boring kasama. Kaya kung minsan ay tinatamad na siyang angkinin ng asawa, kung minsan naman ay napipilitan siya, baka kasi maghinala na ito na may iba siya at yun ang hindi pwedeng mangyari. Malugkot na niligpit ni Roxanne ang mga pagkain at inilagay sa ref. Naalala niya dati ng first wedding anniversary nila na pareho silang may sorpresa sa isa't isa.
Ang saya-saya nila noon. Pakiramdam niya ay silang dalawa lang ang tao sa mundo. Ngunit nitong mga nakaraang buwan ay napapansin niyang nagiging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Leandro, bagay na ikinalungkot niya. Ngunit hindi niya yon pinansin. Ayaw niyang paghinala ng asawa. Malaki ang tiwala niya at alam niyang hindi siya nito lolokohin o ipagpapalit sa ibang babae. Sa halip na magmukmuk sa bahay ay pinili na lamang ni Roxanne na pumunta ng mall. Gusto niyang mag-shopping at pagkatapos ay maglakad-lakad. Sakay ng kanyang lumang kotse ay nagtungo siya ng mall, ngunit mukhang malas ata ang araw na yun sa kanya. Paano ba naman? May van ang bigla na lamang sumulpot sa gitna. Mabuti na lang at mabilis siyang nakapagpreno. Inis na bumaba ng kotse si Roxanne at kinatok ang van. Matagal bago siya pinagbuksan ng lalaki na sa tingin niya ay driver. May problema ba, ma'am? Aba, nagtatanong ka pa? Eh ikaw tong bigla na lang sumulpot sa gitna. Paano kung hindi ka agad ako nakapagpreno? Pasensya na, ma'am. Hindi ko sinas... You don't need to apologize to her. Hindi siya tumitingin sa daraanan niya. Roxanne suddenly turned to the man's voice and saw a bespectacled guy with thick furrowed eyebrows. Aba, kasalanan ko pa talaga? Bakit kaya hindi ang driver mo ang pagsabihan mo kaysa ako ang inaaway mo? Hindi napigilan ni Roxanne ang mapagtaasan ng boses ang lalaki. Mainit na nga ang ulo niya ay dumagdag pa ito. I don't have time to agree with you. Let's go, Sandro. Mas lalo naman ako, no? Next time, tell your driver to be more considerate so you won't be disturbing others. Sa halip na tumuloy ng mall ay nagdesisyon si Roxanne na bumalik na lang ng bahay. Wala na siyang ganang mag-shopping dahil sinira na ng lalaking nakasalamin. Pagkarating ng bahay ay nahiga siya dala ng matinding pagod at antok, kaya mabilis lang siyang nakatulog. Nang magising si Roxanne ay madilim na ang buong kwarto. At nang tingnan niya ang cellphone ay pasado 8:00 na pala ng gabi. Nagmamadaling bumangon ang babae. Inayos muna niya ang sarili bago bumaba para initin ang mga pagkain. Pasado 11:00 na ng gabi ay wala pa rin si Leandro. Malamig na mga pagkain ngunit matyaga pa rin niya itong hinintay. Eksaktong 1:00 na ng madaling araw nang dumating ito. Nakangiti niya itong sinalubong at ginawaran ng mabilis na halik sa mga labi. Bakit ngayon ka lang? Nagkayayaan kami ng mga katrabaho ko na uminom. Bakit? May problema ba? Wala naman. Sige na, magbihis ka na sa taas. Pagkatapos bumaba ka kaagad para makakain na tayo. Hindi ako kakain. Busog pa ako. Walang nagawa si Roxanne nang talikuran siya ng asawa. Malungkot niyang niligpit ang mga pagkain at ibinalik sa ref. Nang matapos magligpit ay kaagad siyang sumunod sa kanilang kwarto. Ang akala niya ay gising pa si Leandro, ngunit mahimbing na pala itong natutulog. Naluluhang naupo sa gilid ng kama si Roxanne. Nalulungkot siya sa biglaang panlalamig sa kanya ni Leandro. Hindi na ito kagaya ng dati na sweet at malambing sa kanya. Ngayon kasing malamig pa sa yelo ang pakikitungo nito sa kanya. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung may nagawa ba siyang hindi nito nagustuhan, kaya nanlalamig ito sa kanya. Pinagmasdan ni Roxanne ang mahimbing na natutulog na asawa. Ilang buwan na rin ang nakakalipas nang huling may mangyari sa kanila. Naisip niyang hindi naman siguro masama kung siya ang mauunang magbigay motibo sa lalaki na gusto niyang may mangyari sa kanila. Tutal ay mag-asawa naman silang dalawa. Lakas loob niyang hinubad ang suot niyang pang-itaas, pagkatapos ay isinunod niya ang pajama nito. Nang matapos ay siya umibabaw sa asawa dahilan upang magising ito. Anong ginagawa mo, Roxanne? Kailangan kita, Leandro. Gusto kong maramdamin ang init na mga halik at yakap mo sa akin. Pabulong niyang sabi sa asawa. Pagod ako sa maghapon, Roxanne. Kaya pwede ba? Patulugin mo naman ako. Singhal sa kanya ng asawa. Naiiyak na bumaba ng kama ang babae at nagtungo sa kusina. Binuksan niya ang ref at kumuha ng isang boteng beer. Pakiramdam ni Roxanne ay napahiya siya sa harapan ng sariling asawa. Napahagulhol na lamang siya habang nakatingin sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Kinabukasan, nang magising si Roxanne ay wala na sa kanyang tabi ang asawa. Nagmamadali siyang bumaba para magluto ng almusal, ngunit naabutan niyang paalis na ang asawa.
Good morning! Aalis ka na ba? Bakit ang aga naman ata? Nagtatakang tanong niya. Marami akong trabahong dapat tapusin. Sige na, I have to go. Bye. Ni hindi man lang siya nito nagawang halikan sa pisngi bago umalis. Napabuntong hininga na lamang si Roxanne habang hinahatid ng tingin ng papalayong asawa. Bago pumasok sa trabaho ay dumaan muna si Leandro sa apartment ni Olivia. Nakangiti siya nitong pinapasok sa loob at hindi pa man ito na isasara ang pintuan ay kaagad na itong lumingkis sa kanya na parang sawa. Hey! Bakit parang mainit ata ang ulo mo? May nangyari ba? Si Roxanne kasi. Kagabi, ginapang ba naman ako habang natutulog? Talaga, sweetie? Ginapang ka ng losyang mong asawa? Natatawang tanong ni Olivia. Yeah, nagulat nga ako eh. Hindi ko alam kung ano nakain niya. Halata sa mukha nito ang pandidiri sa sariling asawa. Baka naman nangangati kaya gusto magpakamot sa'yo. Buti na lang tinanggihan mo. Siyempre naman, ikaw lang ang gusto kong gawing almusal at hapunan. Napangiti naman ng ubod ng lapad si Olivia sa sinabi ng lalaki. Matapos nilang pagsaluhan ng mainit na bawal na sandali, ay sabay silang pumasok sa trabaho. Manager sa isang sikat Filipino restaurant si Leandro habang waitress naman si Olivia. Ilang buwan pa lang ang restaurant na yon. Ang babae, ngunit kaagad silang nagkagaanan ng loob hanggang sa may nangyari sa kanilang dalawa at nagtuloy-tuloy na nga iyon. Samantala, sa villa naman ay galit na galit si Aljon. Paano ba naman kasi? Tinakbuhan siya ng babaeng pakakasalansanan niya. Hindi niya mahal si Almera, ngunit ito ang gusto ng mga magulang niya, kaya no choice siya kundi ang sundin ang gusto ng mga ito. Sa totoo lang ay pabor sana yon sa kanya, pero ayaw niyang mapahiya sa buong mundo na tinakbuhan siya ng kanyang bride, kaya naman pinakilos niya ang mga tauhan upang hanapin ang dalaga. Matatagpuan din kita, Almera. Hindi ako papayag na ikaw lang ang sisira ng pangalan ko. Anang nang isip niya. Bakit kailangan mo pang ipahanap si Almera? Di ba dapat masaya ka? Dahil siya mismo ang gumawa ng paraan upang hindi matuloy ang kasal nyo. Madilim niyang tiningnan ng kaibigan. I know, pero ayoko mapahiya at magtawanan ng buong mundo. Imagine, ako si Aljon Montifalco, iniwan ng future bride ko. No way, hindi ako papayag. Eh di sabihin mo ang totoo na hindi nyo naman talaga mahal ang isa't isa kaya ganun. Then humanap ka ng babaeng ipapalit sa kanya. Yung babaeng susunod sa lahat ng gusto mo. Marahas na napabuntong hininga si Aljon. May point ang kaibigan niya. Pero ang tanong, sinong babae naman ang ipapalit niya kay Almera? Wala siyang girlfriend. Pihikan siya sa mga babae. Ang gusto niya yung babaeng perfect, yung babaeng katulad ng kanyang mommy. Pero imposibleng makahanap siya ng babaeng perfect. Lalo na sa panahon ngayon, nabibihira na lang ang mga babaeng birhen. Karamihan kasi ay puro may karanasan na sa iba't ibang mga lalaki. Wala akong kilalang babaeng pwedeng ipalit kay Almera. Yun lamang ang naisagot niya sa kaibigan, dahilan upang matawa ito sa kanya. Anong ginagawa ng bilyones mo kung hindi ka nito matutulungan para makahanap ng babae? Halata sa boses nito ang pangaasar. What do you mean? Ang ibig ko lang sabihin, gamitin mong pera mo para makahanap ka ng babaeng kapalit ni Almera. Siguraduhin mo lang na yung babaeng mahahanap mo ay kayang sumunod sa mga gusto mo. So, ang ibig mong sabihin, bibili ako ng babae? Sa lubong ang mga kilay na tanong niya sa kaibigan. Exactly, bro! Nang makaalis ang kaibigan niyang si Jonas ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. May point ito. Pero ang tanong ay sino at saang lupalop ng mundo siya makakahanap ng babaeng papayag na magpakasal sa kanya. Kasalanan mo to, Almera. Kung hindi ka umalis, hindi sana ako namomroblema ng ganito. Anang isip ng binata. Gigil niyang binato ang basong hawak na may lamang alak habang ang isang kamay ay nakakuyom. Samantala, nagpatuloy naman si Roxanne sa pagsisilbi sa asawa kahit na kasing lamig ng yelo ang pakikitungo nito sa kanya. Isang araw, nakasabay niya sa palengke si Jenna. Waitress ito sa restaurant na pinagtatrabahuan ni Leandro. Day off ka ba ngayon? Kaagad na tanong ni Roxanne sa dalaga nang makasabay ito sa pamimili ng gulay. Opo, Ma'am Roxanne. Nakangiti nitong sagot.
Mabuti ka pa. Kahit isang beses nagde-day off ka. Ang Sir Leandro mo, ayaw niyang mag-day off. Gusto niya magtrabaho na magtrabaho. Ayaw kasi niya nang walang ginagawa eh. Napansin ni Roxanne na natahimik bigla ang dalaga at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Bakit, Jenna? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Wala naman po, Ma'am Roxanne. Pero may gusto sana akong sabihin sa inyo. Actually, matagal ko na tong gustong sabihin sa inyo. Nagdadalawang isip lang ako. Ha? Bakit naman? Ano ba yon? Sabihin mo sa akin. Promise, hindi ako magagalit. Tungkol po kasi ito kina Sir Leandro at Olivia. Olivia? Siya ba yung bagong waitress sa inyo? Opo, Ma'am Roxanne. Anong tungkol sa kanilang sasabihin mo sa akin? Sa tingin ko po kasi may relasyon silang dalawa. Nung nakaraan po kasi naabutan ko sila sa banyo na magkasama. Tapos magulo ang damit ni Olivia. Pero hindi ko yung pinansin hanggang sa aksidente ko silang nakita sa parking lot na naghahalikan. Nabitawan bigla ni Roxanne ng hawak na gulay. Sigurado ka ba dyan, Jenna? Sa mga sinasabi mo? Opo, ma'am. Tsaka bukod doon, matagal ko na talaga silang napapansin na sweet at parating sabay kong mag-lunch. Walang ibig sabihin yon. Ganun lang talaga si Leandro. Sweet sa lahat. Pagtatanggol niya sa asawa. Parang hindi naman, ma'am. Kasi kay Olivia lang naman siya sweet. At saka ayaw ko mangialam sa relasyon yung mag-asawa. Pero ma'am, papayag ba kayong niloloko kayo ng asawa niyo? Salamat, Jenna. Pero baka nagkakamali ka lang. Mahal ako ni Leandro. At alam ko na hindi niya ako lolokohin o ipagpapalit sa ibang babae. Sana nga ma'am mali ako ng akala. Basta kapag kailangan niyo po ng tulong ko, tawagan niyo lang po ako. Paano po? Mauna na po ako sa inyo. Tumango siya sa dalaga. Hanggang sa makauwi ng bahay ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jenna. Ang totoo niya ay matagal na siyang nanghihinala na may ibang babae ang asawa. Ngunit pinanghahawakan pa rin niya ang kanilang sumpaan na magmamahalan habang buhay. Kaya naman ipinagsawalang bahala na lamang niya ang pagdududang nararamdaman. Pero ngayon ay muling nagulo ang kanyang isipan dahil sa mga sinabi ni Jenna. Ngayon pa lang ay nasasaktan na siya. Pero paano nga ba kung totoong may babae ang asawa niya? Paano na siya? Ang kanilang pagsasama? Kinagabihan, pagdating ni Leandro ay sinalubong niya ito sabay halik sa pisngi. Napansin niya ang mantsa ng lipstick sa suot nitong polo. May mantsa ata ng lipstick ang polo mo. Sa pagkakaalala ko, wala naman akong red na lipstick ah. Ito. Wala to. Aksidente lang na naman dyan. Palusot nito. Magtapat ka nga sa akin, Leandro. Niloloko mo ba ako? May ibang babae ka bang kinalolokohan? Anong klaseng tanong yan, Roxanne? Busy na nga ako sa magapong pagtatrabaho tapos pagbibintangan mo pa ako. Alam mo, kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pa sigurong dumito na lang ako sa bahay. Tapos ikaw na magtrabaho. Alam mong malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero sana naman huwag mong sirain yun dahil kapag nasira ang tiwala ko, mahirap na tong maibalik pa. Dami mong sinasabi. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Kahit ganun ang itsura mo, umuwi pa rin ako sa'yo at pinagtitiisan pa kita. Pagod na nga ako sa maghapon tapos pag uwi ko ng bahay, ito lang mapapala ko. Pwisit! Padabog siya nitong iniwan sa sala. Narinig pa ni Roxanne ang malakas nitong pagsara ng pintuan ng kanilang kwarto. Kinabukasan, maagang pumasok ng trabaho si Leandro. Ang dahilan nito sa kanya ay darating ang may-ari ng restaurant kaya kailangang maaga ay nandoon na sila ng mga empleyado. Sa sobra nitong pagmamadali ay hindi na ito kumain ng agahan. Pagsapit ng tanghalian ay sinadya ni Roxanne na hindi sabihin sa asawa na pupuntahan niya ito at magdadala siya ng tanghalian nito. Gusto niyang surpresahin ng asawa. Ngunit hindi pa man nakakababa ng kotse si Roxanne ay nakita niya si Leandro sa labas ng kotse nitong may kahalikang babae. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang babaeng kahalikan ng asawa. Walang iba kundi si Olivia. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Jenna. May relasyon sina Leandro at Olivia. Mabilis na bumaba ng kotse si Roxanne at naglakad palapit sa dalawang tao na busy pa rin sa paghahalikan.
Masarap bang humalik si Olivia? Sabay pang napalingon ng dalawa sa kanya. Roxanne, Sabay pang sambit ng mga ito sa pangalan niya. Ako nga. Sorry kung naistorbo kang paghahalikan ninyo. Ang akala ko ang ahas nasa gubat. Hindi ko alam na nagaan yung tao na palang ahas sa mga yon. Roxanne, please, wag dito. Bakit, Leandro? Nahihiya ka ba? Umuwi na tayo sa bahay. Doon tayo mag-uusap, hindi dito. Galit na sabi ni Leandro. Hindi, Leandro. Gusto ko dito tayo mag-usap kasama ang ahas na yan. Ang akala ko pa naman ay matinong babae ka, Olivia. Yun pala, may dugong ahas ka. At anytime nakahanda ka manuklaw. Baling ni Roxanne sa babae. Sorry ka na lang, Roxanne. Mas magaling kasi ako sa'yo. Kaya kong patirikin ang mga mata ng asawa mo na hindi mo kayang gawin. At ito pa ako. Ako lang naman ang may kayang baliwin siya sa kama na hindi mo magawa dahil boring kang kasama. Eh di congratulations! Ikaw na! Kaya pala, Leandro. Kaya pala hindi mo ako magawang angkinin dahil inuubos na ng ulupong na to ang lakas mo. Bulyaw niya sa lalaki. Gustong gusto niyang sugurin si Olivia at saktan, pero hindi siya ganong klaseng tao. Pinalaki siya ng mga magulang niya na may mabuting puso na laging nakahandang magpatawad. Pero iba sa pagkakataong yon, wala siyang balak na patawarin si Leandro o bigyan ito ng second chance. Tama na ang isang beses na niloko siya nito at hindi na yon mauulit pa kahit kailan. Walang paalam na tinalikuran niya ang dalawa. Kahit anong tawag sa kanyang asawa ay hindi niya ito pinansin. Bumalik siya ng bahay at doon umiyak ng umiyak at hindi nagtagal ay dumating si Leandro. Naupo ito sa kanyang tabi. Kailan mo pa ako niloloko, Leandro? Kailan pa? Sigaw niya sa asawa. Hindi ako magsisinungaling sa'yo, Roxanne. Gusto mong malaman kung kailan pa kita niloloko? Ang sagot ko dyan, matagal na. Oo, Roxanne. Matagal na kitang niloloko at kasalanan mo kung bakit ko nagawang tumikim ng ibang putahe. Paninisi pa sa kanya ni Leandro. Dahil nang dala ng matinding galit ay nasampal niya ng kaliwat kanan ng asawa. Siya na nga ang niloko tapos ay kasalanan pa niya ang lahat. Napaka-unfair nito sa kanya. Ang kapal na mukha mo para isisi sa akin ang kasalanan mo! Bakit, Leandro? Bakit, Leandro? Nang nangati ka ba, inutusan ba kitang pumasok sa ibang lungga? Di ba hindi? So bakit ngayon sa akin mo sinisisi ang kasalanan mo? Tama na, Roxanne. Kahit sino pa sa atin may kasalanan. Wala na. Tapos na. Nangyari na ang mga nangyari at hindi na yung mababago pa. Kahit na magsisi pa tayong dalawa. Tama ka. Nangyari nang hindi dapat mangyari. Pumasok ka na sa ibang lungga at naglabas ng init ng katawan mo. Ayoko ng ganito, Leandro. Ayoko na may ibang lungga kang pinapasukan. At higit sa lahat, ayaw ko na may ibang sinasawsawan maliban sa akin. Anong sinasabi mo? Mag-divorce na tayo. Ang akala ni Roxanne ay tututulan ni Leandro ang desisyon niyang pakikipag-divorce. Ngunit nagulat siya nang tumawa ito ng malakas. Mabuti naman. Thanks God at naisip mo yan, Roxanne. Ang iniisip ko kasi, magmamakaawa ka para sa akin. Para ayusin ang pamilyang to. Salamat naman at hindi mo na ako pinahirapan pa. Walang hiya ka, Leandro. Sa tono ng boses mo, parang sinasabi mo na matagal mo na gusto makipaghiwalay sa akin. Exactly. Dahil hindi na kita masigmurang tingnan pa. Alam mo ba, sa tuwing hinahalikan mo ko sa labi, nandidiri ako. Pero kailangan kong tiisin at magpanggap na ayos lang. Ang kapal na mukha mo! Ikaw pa tumiga ng mandire, ikaw tong baboy na hindi marunong makontento sa isa. Lumayas ka sa pamamahay ko. Lumayas ka! Bulyaw niyang utos sa lalaki sabay turo sa bukas na pintuan. Talagang aalis ako sa bahay na to at iiwan na kita. Losyang! Aakit sana ito ng hagdanan nang harangan niya ang daraanan nito. Wala kang gamit na dadalhin na binili ko. Kung ano ang gamit mo na magsama tayo, yun lang ang pwede mong dalhin. Sinasabi mo ba na hindi ko pwedeng dalhin ang mga gamit na binili mo sa akin? Ganun na nga, Leandro. Dahil pera ko ang pinambili ng mga gamit mo, maging ang bahay na to. Ni piso wala kang ambag. Malinaw pa sa sikat ng araw na wala kang karapatan sa bahay na to. Hindi naman nakapagsalita si Leandro.
Ang akala niya sa kanilang dalawa ni Roxanne nakapangalan ang bahay na yun. Pero mukhang nautakan siya ng babae dahil pangalan lamang nito ang nakalagay bilang may-ari ng bahay. Sa bagay, totoo naman ang sinabi nito. Ni piso ay wala siyang ambag sa bahay nila. Pera lahat yun ni Roxanne, maging ang mga gamit nila sa bahay. Inis niyang nilampasan ng babae at nagtuloy-tuloy paakyat ng hagdanan. Buo ang desisyon niyang iwan si Roxanne at pakisamahan si Olivia. Nang matapos mag-impake ng mga gamit ay kaagad na siyang bumaba. Nakita niya si Roxanne na nakaupo sa sofa. Tinapunan niya lang ito ng tingin saka naglakad palabas ng pintuan. Sa halip na umiyak ay pinili na lamang ni Roxanne na abalahin ang sarili sa paglilinis ng bahay. Nang matapos ay saka lamang siya naupo. Masakit pa rin ang ginawa sa kanya ni Leandro pero kailangan niyang tanggapin na iniwan na siya nito at ipinagpalit sa ibang babae. Sa babaeng magaling sa kama at kayang patiriki ng mga mata ni Leandro. Mapait nang umiti si Roxanne. Ni sa panaginip niya ay hindi niya naisip na masisira ang masaya nilang pagsasamang mag-asawa. Nasisirain nito ang mga pinangako nito sa kanya nang dahil lamang sa naging losyang na siya. Hindi naman niya kasalanan kung pinili niyang maging mabuting asawa na iniwan niya ang nakasanayang buhay. Naalala bigla ni Roxanne ang mga magulang. Sorry, Mommy, kung hindi ako nakinig sa'yo. Kung sinunod ko ang puso ko kaysa sa inyo. Anyang niya sa sarili. Kaagad niyang dinampot ang cellphone at tinawagan ang number ng kanyang mommy. Hindi naman nagtagal ay sinagot nito ang tawag niya. Bakit ka napatawag? Kaagad nitong tanong. Halata sa boses nito ang hinanakit pa rin sa kanya. Sorry, Mommy. Sorry kung hindi ko kayo pinakinggan. Sorry kung naging matigas ang ulo ko. Kailangan kita, Mommy. Pwede na ba ako umuwi sa bahay? Umiiyak niyang sabi sa ina. Matagal ka na naming hinihintay na umuwi. Ikaw lang itong hindi umuwi dito. Pumunta ka na dito. Hinihintay ka namin ng kuya mo. Anito sa garalgal na boses. Mas lalong lumakas ang iyak ni Roxanne. Sising-sisi siya sa mga maling desisyon sa buhay, kagaya ng pagpapakasal niya kay Leandro, kahit na hindi pabor ang mga magulang niya. Walang inaksayang sandali si Roxanne at mabilis siyang nagligpit at nagtungo sa kanilang bahay. Napahagulhol na lamang siya nang salubungin ng mahigpit na yakap ng kanyang mommy at kuya Daniel. Nang matapos ang kanilang yakapan ay saka lamang sila naupo sa mahabang sofa. Nag-aalangang tiningnan siya ng kanyang mommy. Bakit namumugto ang mga mata mo? Ano nangyari? May ginawa ba sa'yo si Leandro? Niloko niya ako, mommy. Pinagpalit niya ako sa ibang babae. Bakit ganon? Minahal ko naman siya ng sobra-sobra tapos ito pang igaganti niya sa akin. Anong sinabi mo? Niloko ka ni Leandro at pinagpalit sa ibang babae. Matigas na boses na tanong ng kuya Daniel niya. Tumango siya bilang sagot sa kapatid at nakita niya ang galit sa mga mata nito habang nakakuyom ang dalawang kamao. Sinasabi ko na nga ba't hindi talaga mapagkakatiwalaan ng lalaking yon? Una pa lang, Roxanne, sinabihan na kita hindi kagaya ni Leandro ang gagawa ng matino. Galit na saad ng ginang. Manda sa akin ang lalaking yon. Igaganti kita sa kanya, Roxanne. Yun lamang at mabilis silang iniwan ni Daniel sa sala. Sundan natin, Mommy, si Kuya Daniel. Baka kung anong gawin niya kay Leandro. Ihaan mo ang kuya mo na iganti ka sa walang hiyang lalaking yon. Pero Mommy, baka kung anong mangyari, ayaw ko namang mapahamak si kuya ng dahil sa akin. Don't worry, Iha. Alam ng kuya mo ang gagawin niya sa manluloko mong asawa. Anyway, anong plano mo ngayon? Balak ko pong mag-file ng divorce. Gusto ko mamuhay ng tahimik malayo sa kanya. Samantala, kakalabas lang galing ng trabaho si Leandro nang bigla na lamang siyang harangin sa parking lot ni Daniel, ang kuya ni Roxanne. Kuya Daniel. Nauutal nitong bigkas sa pangalan ng lalaki. Ako nga, Leandro. At nandito ako para maningil sa ginawa mo sa kapatid ko. Galit nitong tugon. Anong ibig mong sabihin? Nagulat na lamang si Leandro nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ng tatlong malalaking lalaki at basta na lamang siyang pinagsususuntok. Nanlaban sa mga lalaki si Leandro, ngunit mas malakas sa mga ito sa kanya.
Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Daniel pero hindi siya nito pinakinggan. Bugbog at tadyak ang inabot niya sa mga lalaki. Ang akala niya titigil na ang mga ito pero hindi pa pala. Isinakay siya sa compartment ng kotse at ilang sandali pa nang maramdaman niyang umandar ito. Makalipas ang mahabang sandali ay huminto ang sasakyan. Hindi nagtagal ay binuksan ng isang lalaki ang compartment ng kotse at sapilitan siyang ibinaba. Anong gagawin namin sa kanya, boss? Narinig niyang sabi ng isang lalaki kay Daniel. Hubarin niyo ang lahat ng saplot niya. Pagkatapos, itali niyo sa puno. Ipakagat sa mga langgam na magtanda. Walang hiya ka, Daniel. Pagbabayaran mong ginawa mo to sa akin. Hayop ka! Mas hayop ka! Minahal ka ng kapatid ko. Pero anong ginawa mo sa kanya? Niloko mo lang siya at pinagpalit sa ibang babae. Ano kaya kung putulin ko yung kaligayahan mo, ha? Nang magtanda ka. Kuya Daniel, please, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Nahihintakutan niyang sabi sa lalaki. Sa tingin mo ba, Leandro? Nagbibiro ako? Una pa lang, alam mong hindi kita gusto para sa kapatid ko. Ang kaso, mabait yung kapatid ko. Mahal na mahal ka niya kaya wala kaming nagawa kundi tanggapin ka sa pamilya namin. Dahil sa ginawa mo sa kapatid ko, sisingiling kita ng mahal at sisiguraduhin kong gagapang ka. Matapang ka lang, Daniel, dahil may mga tauhan ka. Pakawalan mo ako dito at lumaban ka ng patas. Hamon niya sa lalaki. Ano ko, tanga? Arnold, ubara mo ng lalaking yan. Pagkatapos, itali niyo sa puno at ipakain sa mga langgam. Utos ni Daniel sa mga tauhan na kaagad namang tumalima. Sapilitan ngang hinubaran ng mga tauhan ni Daniel si Leandro at itinali sa puno na madaming langgam. Hayop ka, Daniel! Pakawalan mo ako dito! Sigaw niya ngunit tinawanan lamang siya nito bago sumakay muli ng kotse. Pinilit ni Leandro ang makawala sa pagkakatali pero sadyang mahigpit ang pagkakatali kaya naman hirap siyang tanggalin yun. Napasigaw pa siya sa sakit ng maramdaman ng mga langgam na nag-uumpisa na siyang kagatin. Samantala, kinabukasan ay nag-file na nga ng divorce si Roxanne bago umuwi ng bahay. Dumaan muna siya ng department store. Kailangan niyang mag-shopping at magpaganda. Gusto niyang ibalik ang dating alindog. Habang abala sa pamimili ng mga damit, ay bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan si Olivia. Pilit nitong inaagaw ang hawak niyang red dress. Anong problema mo, ha? Bakit pati damit gusto mong agawin sa akin? Galit niyang tanong sa babae. Excuse me lang, Manang Roxanne. Nauna ako sa damit na to, kaya sa akin to. Ah, ganun ba? Eh di sige, sa'yo na. Sabay bitiw sa hawak na damit. Huwag ka na kasi magpaganda pa, Roxanne. Manang ka na eh. Nagdesisyon na si Leandro na akong pinili niya at hindi ikaw. Alam ko naman yon. Kaya nga pinapaubaya ko na siya sa'yo eh. Nakakalungkot lang, Olivia. Maganda ka nga, pero mahilig ka pala sa tira-tira. Alam mo ba lahat ng ginawa sa'yo ni Leandro? Ginawa din namin. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. At alam mo ba kung anong sabi sa akin ni Leandro? Ako lang ang babaeng nakapagpasatisfied sa kanya. Sinungaling! Bakit naman ako magsisinungaling sa ating dalawa? Ako ang asawa at nauna. Kaya ngayon, nakapagdesisyon na ako na ipaubaya sa iyo si Leandro. Total, tira-tira ko lang naman siya na sinalo mo. Wala akong pakialam kung tira-tira mo si Leandro. Ang mahalaga sa akin, akong mahal niya. Giit pa ni Olivia. Natawa si Roxanne sa babae at kesa patulan nito ay nagpa siya na lamang siyang iwan nito. Palabas na siya ng department store nang makabanggaan niya ang isang matangkad na lalaki. Sorry, nagmamadali kasi ako. Hinging paumanhin ni Roxanne sa lalaki. Next time, tumingin ka kasi sa dinadaanan mo nang hindi ka nakakaabala. Masungit nitong sabi. Magsasalita pa sana si Roxanne, ngunit iniwan na siya ng bastos na lalaki. Ang umagaw ng kanyang pansin ay ang boses nito. Pamilyar sa kanya at parang narinig na niya dati. Hanggang sa makasakay ng kotse ay iniisip pa rin niya kung saan narinig ang boses ng masungit na lalaki. Naiiling na lamang si Roxanne. Paano ba naman? Parang sira na siya sa kakaisip nito. Samantalang habalang abala sa pamimili ng mga damit si Olivia ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Leandro pero babae ang nasa kabilang linya.
Susungitan sana niya ang babae pero inunahan na siya nito. Nalaman niyang nurse ito at kasalukuyang nasa ospital si Leandro. Nagmamadaling nagtungo ng ospital si Olivia at nang makarating ng ospital ay kaagad niyang hinanap ang kwarto nito. Napatakip siya ng bibig nang makita ang itsura nito. Ano nangyari sa'yo, sweetie? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Kagagawan to ng walang hiyang kapatid ni Roxanne. Mabuti na lang talaga may tao nakakita sa akin. Dahil kung hindi, baka hindi lang ito ang abutin ko sa mga langgam. So nagsumbong pala ang babaeng yun sa kapatid niya. Actually, nagkita kami kanina sa mall. Ano bang inaway niya ako at pinahiya sa harap ng maraming tao? Pagsisinungaling ni Olivia. Don't worry, makakaganti din tayo sa magkapatid na yun. Napangiti naman ang babae sa narinig mula kay Leandro. Ilang araw ding hindi makapasok ng trabaho si Leandro kaya naman nag-file siya ng 2 linggong leave. Ganon din si Olivia. Gusto kasi nitong alagaan siya habang nagpapagaling sa mga pantal. Nang araw na yon ay excited silang pumasok sa trabaho ni Olivia, ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon. Tutal naman, wala naman sa rules na pinatupad na bawal ang magkarelasyon ng magkatrabaho. Pero hindi pa man sila nakakapasok sa restaurant nang ipatawag silang 2 sa opisina na may-ari. May mahalaga daw itong sasabihin sa kanila. Laylay ang balikat na lumabas ng opisina ang 2. Sinisisi ang bawat isa. Kasalanan mo to, Leandro. Alam mo naman palang family friend din na Roxanne ang may-ari ng restaurant na to. Tapos ang lakas ng loob mong ipangalandakan na may relasyon tayo. Galit na sabi ni Olivia. Kung hindi mo kasi ako inakit-akit, hindi tayo magkakaganito. Kaysa magsisiyan tayo dito, umuwi na lang tayo. Nagpatiuna na siyang naglakad sa babae. Makalipas ang 1 linggo, hindi inaasahan ni Leandro na magiging bisita niya si Roxanne. Nagulat pa siya nang mapagbuksan ito ng pintuan. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin, Leandro? Nagulat ka ba na makita ko na dating ako? O nagulat ka dahil nagpunta ako dito? Pareho. Bakit nandito ka? May kailangan ka ba sa akin? Relax, hindi naman ako nandito para magtagal. Kaya lang naman ako nagpunta dito para personal na iabot ito sa'yo. Inaabot niya sa lalaki ang hawak na brown envelope na kaagad naman itong tinanggap. Ano naman to? Divorce paper yan. So, itinuloy mo talaga ang pag-file ng divorce? Bakit, Leandro? Sa tingin mo nagbibiro ko sa sinabi kong yun sa'yo? Pagkatapos ng ginawa mong panluloko sa akin, gusto mo makipagbiruan pa ako sa'yo? Walang kasing sakit at kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Pasalamat ka pa nga, mabait ako. Dahil kung hindi, baka dinimanda na kita kasama ang kabit mo. Roxanne! Tawag ni Leandro sa pangalan niya. Sana naging masaya ka at sana hindi bumalik sa'yo ang ginawa mo sa akin. Simula ng araw na yon ay pinangako ni Roxanne sa kanyang sarili na yun ang huling beses na makikita niya ang mukha ni Leandro. Galit at pagkasuk lamang naramdaman niya at walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanya. Ngayong wala na sila, ang balak niya ay mag-focus na lamang sa negosyo ng kanilang pamilya. Gusto din niyang ituloy ang pagpapatayo ng ospital para sa mga mahihirap na kapos sa pera. 3 years later. Nandito ngayon sa bar si Roxanne kasama ang kanyang pinsan para i-celebrate ang success ng kanilang ospital. Bukod doon ay masaya siya dahil maraming bata silang natulungan sa bahay ampunan. Sa nakalipas na 3 taon ay naging busy siya sa buhay para kahit papaano'y makalimutan ang hirap na pinagdaanan sa dating asawa. Pero hindi pala yun ganun kadali. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Leandro kahit na imposibleng magkabalikan sila. Lalo na ngayon na naaprubahan na ng kanilang divorce. Malaya na silang 2 na magpakasal ulit sa gusto nilang pakasalan. Kaya naman hindi siya magugulat kung mababalitaan niyang ikakasal o magpapakasal na sina Leandro at Olivia. Habang hinihintay ang pinsan ay sunod-sunod niyang ininom ang basong may lamang vodka. Napalingon pa si Roxanne nang may magsalita sa kanyang likuran. Nakatayo lang ang isang matanda na lalaki ngunit pamilyar ito sa kanya. Careful, baka malasing ka. Ani ng lalaki sa buong boses. Pakialam mo ba? Mataray na tugon ni Roxanne. Ngumiti ito sa kanya. Napawaw pa siya nang makita ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Pwede itong maging model ng toothpaste. Relax.
Di ako kaaway. Anyway, I'm Aljon Montefalco. And you are? Roxanne Buena. Sa table na nga nila naupo si Aljon. Ang maharot niyang pinsan ay tuwang-tuwa sa lalaki at parang tuko kung makakapit. Single ka ba, Aljon? Tanong ng pinsan niya sa lalaki dahilan para sikuhin niya ito. Ano ka ba naman, Riza? Masyadong personal ang tanong mo. It's okay. Singit naman ng lalaki. Ikaw talaga, Roxanne? Masyado kang OA. Okay lang naman pala kay Aljon na tanungin ko siya about love life niya eh. Bahala ka nga dyan. Nanahimik na lamang si Roxanne habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Napansin niyang kanina pa nakatingin sa mukha niya ang lalaki. Napansin ko na kanina ka pa nakatingin sa mukha ko. May problema ba sa mukha ko, ha? Marry me, Roxanne. Saad sa kanya ni Aljon. Ako? Inaalok mo ng kasal? Hindi makapaniwalang tanong ni Roxanne sa lalaki. Yes. Ikaw nga, Roxanne. Marry me. Umuo ka na. Total lasing naman yan eh. Tsaka hindi naman kayo magkikita niyan bukas. Bulong ni Riza. Ayoko nga. Mahirap na. Baka kung ano pang isipin sa akin ng lalaking to. Tsaka hindi naman natin siya kilala. Malay ba natin kung nagsasabi ba siya ng totoo? Baka mamaya pati pangalan niya peke din. No need, Gaz. Isipin mo na lang nakikipaglaro lang sa'yo si Aljo na sinakyan mo naman. Walang mawawala sa'yo kung papayag ka magpakasal sa kanya. Anong wala? Paano kung seryoso siya, edi ako nalagay sa alanganin? Kakasing nega. Ano ba yan? Say yes na, bilis! Kinikilig pa nitong utos sa kanya. Bagamat nag-aalangan ay umuo na lamang siya sa lalaki na ikinangiti nito. Tama ang pinsan niya. Lasing si Aljon, kaya sure na nagbibiro lang ito sa kanya. Kinabukasan ay nagising si Roxanne sa sunod-sunod na doorbell. Pupungas-pungas pa siyang bumangon at naglakad patungo sa pintuan para pagbuksan ng tao sa labas. 3 lalaki ang nakita niya sa labas ng pintuan, nakasuot ng white polo, at kung hindi siya nagkakamali ay bodyguard ang mga lalaki. Yes? Nakataas ang isang kilay ni Roxanne habang nakatingin sa 3 lalaki. Pinapasundo ka sa amin ni sir. Sagot ng isang lalaki. Ha? Ako? Pinapasundo ng sir nyo? Wait, sino ba yung sir nyo, ha? Si Sir Aljon Montefalco po. Tugon naman ng isang panglalaki. Napahigpit bigla ang hawak ni Roxanne sa doorknob ng pintuan at nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit naman ako pinapasundo ng boss nyo? Hindi po namin alam, ma'am. Basta ang sabi niya sa amin, hindi kami pwedeng bumalik ng villa hanggat hindi ka namin kasama. Patay kang Roxanne ka. Bulong ng babae sa sarili. Bagamat nagdadalawang isip ay sumama na lamang siya sa 3 lalaki at huminto sa isang malaking villa ang isang sasakyan. Pinagbuksan siya ng isang lalaki ng pintuan at inalalayang makababa. Nang makarating ng living room ay nakita kaagad ni Roxanne ang lalaking nakaupo. Halatang hinihintay talaga nito ang pagdating nila. Bakit mo ako pinasundo sa mga bodyguards mo? Anong kailangan mo sa akin? Kinakabahang tanong ni Roxanne sa lalaki. Nakalimutan mo na ba nangyari last night? Ano nangyaring pinagsasabi mo? Pumayag ka magpakasal sa akin, remember? Sorry baka nagkakamali ka lang. Aalis na ako. Hahakbang na sana siya palabas ng living room nang muling magsalita si Aljon. Hindi ka makakalabas ng bilang ito hanggat hindi ko sinasabi. Kaya kitang ipasundo sa mga bodyguards ko dahil ngayong araw ang kasal natin. What? I don't care. Kung gusto mo magpakasal, edi magpakasal ka mag-isa mo. Matapang na saad nito. Wala kang magagawa pa, Roxanne, kundi magpakasal sa akin. Tinawag ni Aljon ang 2 bakla na sa tingin ni Roxanne ay mga beautician. Iginiya siya ng mga ito papasok sa isang kwarto. Anong gagawin natin dito? Aayusin ka namin, madam. Please, makipag-cooperate ka naman lang sa amin para mabilis tayong matapos. Pakiusap sa kanya ng isang bakla na sinang-ayuna naman ang kasama nito. Paano kung ayoko? Kami ang malilintikan kay Mr. Montefalco. Wala akong pakialam. Hindi niyo ba narinig? Pinipilit niya akong pakasalan ko siya. Hindi ko nga siya kilala eh. At saka, hindi pa ako nahihibang para magpakasal sa isang tao na hindi ko naman kilala. Ano bang ayaw mo ka, Mr. Montefalco? Guwapo, mayaman at makapangyarihan. Mabubuhay kang reyna sa piling niya, madam. Hindi ko kailangan ng pera niya dahil marami ako nun.
Ang gusto ko, makauwi na dahil ayaw ko dito. Wala namang mawawala sa'yo, madam, kung papayag ka magpakasal kay Mr. Montefalco. Malay mo, siya pala ang dawan mo. Kinikilig na sabi ng isa pang bakla. Malalim na napabuntong hininga ang babae at naalala niya bigla si Leandro. Yun din ang akala niya noon, pero hindi pala dahil niloko siya nito at pinagpalit sa ibang babae. Dahil sa ginawa nito ay nawalan siya ng tiwala sa mga lalaki. Tingin niya kasi ay lahat ng mga lalaki ay pare-pareho lang na manloloko. Nasa ganun siyang isipin nang tumunog ang kanyang cellphone at nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay ang pinsan niyang si Riza. Dali-dali niya itong sinagot at ikinuwento ang problema na kinakaharap ngayon na kakagawa nito. Teka, bakit ako sinisisi mo? Paano hindi kita sisisihin? Ikaw ang nagsabi sa akin na umuo na ako, di ba? Puntahan mo ako dito, bilis! Pumayag ka na lang kasi na magpakasal sa kanya. Malay mo naman, iba siya kay Leandro. Tsaka, ayaw mo nun, makakaganti ka sa ex-husband mong maluloko. Kung sakali man na hindi maganda ang pagsasama nyo, edi i-divorce mo siya, katulad ng ginawa mo kay Leandro. Kaya mo yung nasasabi dahil hindi ka nasa katayuan ko. Inis niyang binabaan ng kanyang pinsan. Inutusan niya ang dalawang bakla na umpisahan na siyang ayusan. Ayaw na niyang makipagtalo pa dahil pagod na siya. Bahala na sa kanya ang kapalaran kung ano ang mangyayari sa kanya sa oras na may kasal siya kay Aljon Montefalco, sa lalaking hindi niya lubos na kilala. Katatapos lamang siyang ayusan nang bumukas ang pintuan. Mula doon ay iniluwalang gwapong si Aljon. Titig na titig ito sa mukha niya at nakaramdam naman siya ng pagkailang sa klase ng titig nito sa kanya. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Don't tell me, in love ka na sa akin. Pabirong sabi ni Roxanne. Sorry, pero hindi kita type. Tugon ni Aljon sa seryosong boses. Don't worry no, mas lalong hindi kita type. Ginting sabi niya na totoo naman. Kung tapos ka ng ayusan, sumunod ka sa akin sa garden. Sabi nito saka lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Roxanne na naiinis kay Aljon. Samantala, dumiretso na ng garden ang lalaki. Nandun na kasi si Jonas kasama ang kaibigan nilang mayor na siyang magkakasal sa kanila ni Roxanne. Nakangiti siyang sinalubong ni Jonas sabay tapik sa balikat. So, kamusta naman ang feeling na ikakasal? Okay lang. Tipid niyang sagot. Mabuti na lang napapayag mo siya magpakasal sa'yo. Wait, ano bang ginawa mo? Tsaka, saan mo siya nakilala? Curious na tanong ni Jonas. Actually, matagal ko na siyang kilala. 3 years ago. Hindi sinasadyang nagkabanggaan kami sa department store. Nahulog ang wallet niya kaya nalaman ko ang pangalan niya. Nang time na yun, may asawa siya. Pero hindi nagtagal, naghiwalay sila. Niloko siya ng asawa niya. Mabuti na lamang at hindi niya ito binigyan ng second chance. Kagad siyang nag-file ng divorce. So ibig sabihin, kilalang kilala mo na siya at alam mong kwento ng buhay niya. Yes. Hanap ka, Aljon. Ngayon ko lang nalaman na stalker ka na pala. Shut up. Baka marinig ka niya. Saway niya kay Jonas na kinatawa naman ito. Hindi nagtagal ay lumabas na si Roxanne. Hindi niya maialis-alis ang tingin sa magandang mukha ng babae. Nagtataka nga siya sa ex-husband nito kung bakit nagawang ipagpalit sa ibang babae ganong nasa tamang babae na ito. Sa inis niya sa asawa ni Roxanne ay kinausap niya ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan nito at nirequest na tanggalin ng dalawa sa trabaho nang makaganti naman si Roxanne sa mga ito. Mabuti na lang at malakas siya sa may-ari dahil kaibigan nito ng daddy niya, kaya naman hindi siya nahirapang ipatanggal ang dalawa sa trabaho. Nang matapos ang kanilang kasal ay kaagad ding umalis sina Jonas. Nang mapagsulo sila ng kwarto ay tahimik lamang si Roxanne. Kanino ko pa napapansin ang tahimik mo? May problema ba? Anong gusto mong gawin ko? Magsaya dahil kinasal ako sa'yo? Kung ako lang masusunod, ayaw ko magpakasal sa'yo, no? Sorry, Roxanne. Pero kailangan mong tanggapin na ito na ang bagong buhay mo kasama ako. Gusto ko magkaroon ka agad tayo ng anak. Napalingon bigla sa kanya ang babae. Anak? Yes, anak. Anak na kukumpleto sa ating pamilya. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pagkatapos mo akong piliting pakasalan ngayon, gusto mo naman ngayon ng anak? Kung gusto mo ng anak, edi gumawa ka mag-isa. Huwag mo akong idamay. Natawa bigla si Aljon sa sinabi ni Roxanne, ngunit hindi niya maitatangging kahit nagsusungit ito, ay maganda pa rin ito sa paningin niya.
Ano nakakatawa sa sinabi ko, ha? Ang anak, binubuo ng 2 tao. Isang babae, isang lalaki. Alam ko naman masyado kang nabibilisan sa mga nangyayari. Kaya bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip. Nagpasya si Aljo na iwan muna sa kwarto si Roxanne. Nagtuloy siya sa minibar. Gusto niyang uminom nang sa ganun ay kahit papaano ay ma-relax ang utak niya. Hindi pa alam ng mga magulang niya ang ginawa niyang pagpapakasal hanggang ngayon. Si Almira pa rin kasi ang gusto ng mga ito para sa kanya. Ang totoo niya ay matagal na niyang alam kung nasaan ang dalaga pero pinili niyang sarilinin na lamang ang mga nalaman. Wala siyang balak na kausapin ito, lalo na ngayon na may asawa na siya. Nakailang baso din siya ng alak bago napagpasyahang balikan sa kwarto si Roxanne. Naabutan niya itong nakahiga at dahan-dahan niya itong nilapitan. Napangiti pa nga siya nang makitang tulog ito. Naalala niya biglang unang pagkikita nila sa daan. Galit na galit ito at halos awayin nito ang driver niya. Ang akala niya ay hindi na ulit sila magkikita, ngunit muling pinagtagpo ang kanilang mga landas. Noong una ay hindi naman siya interesado sa buhay ng babae. Ngunit isang araw, natagpuan na lamang niya ang sariling nakasubaybay sa buhay nito. Gustong-gusto pa nga niyang sugurin noon ang ex-husband nito nang makitang may kahalikang ibang babae sa parking lot. Naramdaman naman ni Roxanne na may mga matang nakamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata at nakita niya si Aljo na nakatayo at titig na titig sa kanyang muka. Nagiging habit na talaga ng lalaking tong titigan ako. Hindi naman kaya nagagandahan siya sa akin? Kaya gusto niyang magkaroon kami ng anak? Kausap ni Roxanne sa sarili. Alam kong gising ka na. Bumangon ka dyan, may pupuntahan tayo. Narinig niyang sabi ni Aljon. Saan naman tayo pupunta? Nakasimangot niyang tugon. Pupunta tayo na Batangas, sa rest house ko. Hindi ako sasama sa'yo. Mahirap na. Baka kung anong gawin mo sa akin doon. Iniisip mo ba na pipilitin kita makipagtalik sa akin? Hindi ako ganung tao, Roxanne. Kagaya ng iniisip mo kanina. Bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip. Hindi na. Hindi pa rin naman ako sasama sa'yo. Okay, ikaw ang bahala. Teka, saan ka pupunta? Sa kabilang kwarto, magpapahinga. Bakit? Never mind. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag ang babae nang malamang hindi sila magtatabi sa iisang kwarto ni Aljon. Nang gabing yun ay nahirapan siyang makatulog, kaya naman naisipan niyang lumabas ng kwarto at magtungo ng balcony. Hindi ka ba makatulog? Kamuntikan pang mapatili ang babae na magsalita si Aljon. Nandun pala ito. Hindi na napansin na pumasok siya. Medyo siguro na mamahay ako eh. Ikaw? Nagpapantok lang. May gusto sana akong itanong sa'yo, Aljon. Sana sagutin mo ko ng totoo. Sure, ano ba yun? Bakit mo ko inalok ng kasal? Anong motibo mo sa akin? Bakit mo naman naisip na may motibo ako sa'yo? Yun lang kasi nakikita kung pwede mong maging dahilan dahil pareho naman nating hindi kilala ang isa't isa. Wala tayong alam sa mga nakaraan natin. Wala akong motibo sa'yo, okay? Matagal na talaga ako naghahanap ng mapapangasawa. Kaya na makita kita, ikaw ang inalok kong kanasal. Wow! Sa yaman at gwapo mong yan, imposibleng walang babae magkakagusto sa'yo. Hindi mo kailangan mamilit ng babae para lang pakasalan ka. Yeah, you're right. Pero ikaw ang choice ko, Roxanne. Kaya sana maging masaya ka na ikaw ang asawa ko. Hindi napigilan ni Roxanne na pagtaasan ng kilay ang lalaki. Gusto nitong maging masaya siya dahil siya ang pinili nitong maging asawa. Hindi kumbinsido ang babae sa sagot na yon ni Aljon. Feeling niya ay may itinatago ito sa kanya at yun ang aalamin niya. Kinabukasan, umuwi ng bahay si Roxanne dahil gusto niyang sabihin sa kanyang mami ang biglaang pag-aasawa. Ayaw niyang sa iba pa nito malaman ang bagay na yon. Hindi na siya nagulat sa naging reaksyon nito. Kahit siya man ay hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala na may asawa na siya at stranger pa. Yes, stranger. Dahil hindi naman niya kilala si Aljon. Oo, matagal niya nang naririnig ang mayaman at makapangyarihang tao ang mga Montefalco. Pero maliban doon ay wala na siyang alam. Anong plano mo ngayon, Iha? Hindi ko po alam, Mami. Sa ngayon, pakiramdaman ko muna. Sa tingin ko naman, mabuti siyang tao. Yun nga lang yung nakakainis. Kung magdesisyon siya, gusto agad-agad. Ipagdarasal ko na sana hindi siya kagaya ni Leandro. Kung sakali man,
Nandito lang kami ng Kuya Daniel mo. Thanks, Mommy. Pagkagaling ng bahay ay dumiretso muna siya sa kanyang kondo. May kukunin siyang mahalagang gamit. At habang naglalakad sa lobby ng kondo ay narinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya ito ay kung sino ito, ay biglang bumalik ang lahat ng sakit dulot ng ginawa nito sa kanya. Leandro? Sambit ni Roxanne sa pangalan ng ex-husband niya. Ako nga, Roxanne. Kanina pa ako dito. Hinihintay talaga kita. Bakit mo naman ako hinihintay? Gusto sana kita makausap. Please, Roxanne. Kausapin mo ko. Alam ko, marami akong kasalanan sa'yo at pinagsisisihan ko lahat yun. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin, Leandro. Habang nabubuhay ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong panluloko na pinagpalit mo ako sa isang ulupong. Alam ko nagkamali ako, Roxanne. Nagpadala ako sa panunukso sa akin ni Olivia at yun ang pinagsisihan ko. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Please, Roxanne. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Really? Kung totoong mahal mo ko, hindi mo ko ipagpapalit sa ibang babae kahit na maghubad pa siya sa harapan mo. Ang kaso, inakit ka lang, nagpadala ka naman dahil mahina ka. I'm sorry, Roxanne. I'm really sorry. Inaamin ko namang mahina ako pero sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong patunayan sa'yo na nagbago na ako. Pasensya na, Leandro, pero wala akong balak na bigyan ka ng pangalawang pagkakataon ngayon dahil divorce na tayo. At ano, Roxanne? May asawa na si Roxanne at ako yun. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa di kalayuan si Aljon habang salubong ang mga kilay. Naglakad palapit sa kinaroroonan nila si Aljon. Nakasalubong pa rin ang mga kilay at sa kanya nakatingin. Nang tuluyan nitong makalapit ay bigla na lamang nitong hinawakan ng isang kamay niya. Yung hawak na parabang takot itong makawala siya sa pagkakahawak nito. Napansin naman niya na nakatingin si Leandro sa kanilang mga kamay. Sino ka man? Bakit nakikisawsaw ka sa usapan naming mag-asawa? Maangas na tanong ni Leandro. Correction, hindi usapang mag-asawa, kundi usapang mag-ex. Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Narinig mong sinabi ko kanina. May asawa na si Roxanne at ako yun. May diin ang pagkakasabi ni Aljon sa huling katagang binitawan nito. Nagpapatawa ka ba? Walang asawa si Roxanne. Kung sakali man na mag-aasawa ulit si Roxanne, alam ko na ako pa rin ang pipiliin niya. Ani Leandro na parabang siguradong sigurado ito sa mga sinasabi. Oh really? Manood ka nang malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Nagulat na lamang si Roxanne nang walang paalam na inangkin ng lalaki ang nakaawang niyang mga labi. Sa labis ng pagkagulat ay hindi tuloy niya alam ang gagawin kung itutulak ba o tutugunan ang mga halik nito. Nagtagal din ng ilang minuto ang halik na yon bago binitiwan ni Aljon ang mga labi niya. Nangihina siyang napahawak sa hawak na bag. Anong ibig sabihin nito, Roxanne? Totoong asawa mong lalaking yan? May galit sa boses ni Leandro. Oo, asawa ko nga siya. Pag-amin ni Roxanne sa dating asawa. Bakit, Roxanne? Bakit? Umasa ako na magkakaayos pa tayong dalawa. Nakaya pang maayos ang nasira nating pagsasama. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa lalaking to. Ang kapal din naman ng mukha mo na sabihin sa akin yung mga katagang yan. Kung hindi ka nagloko at pumasok sa ibang lungga, di sana maayos tayo ngayon. Di sana masaya tayo ngayon kasama ang mga anak natin. Pero anong ginawa mo, Leandro? Tumikim ka ng ibang putahe. Sa putaheng bawal. Kaya wag na wag mo akong sisisihin sa karupukan mo. Hindi na hinintay ni Roxanne na makapagsalita pa si Leandro. Mabilis na niya itong tinalikuran habang nakasunod naman sa kanya si Aljon hanggang sa makasakay siya ng elevator. Ikaw, bakit sinusundan mo ako? Kung iniisip mong tatakasan kita, huwag kang mag-alala. Hindi ko yung gagawin. Hindi kita sinusundan. Gusto lang kitang bantayan at siguraduhin safe ka. Nagpapatawa ka ba ha, Aljon? Sinusundan at binabantayan. Magkapareho lang yun. Mahal mo pa rin ba hanggang ngayon si Leandro? Kung hindi ba kita pinilit na pakasalan ako, posible bang magkabalikan kayong dalawa? Wala akong balak na makipagbalikan sa kanya. Tama ng isang beses na sinaktan niya ako. Hindi ako papayag na saktan ulit niya ako at lokohin. Mabuti kung ganun. Hindi mo deserve ang saktan at lokohin. Hindi si Leandro ang tamang lalaki para sa'yo. Maraming lalaki. Malay mo nakilala mo na palang lalaking inilahan sa'yo ng tadhana. Sino naman?
Ikaw? Kung sakali ba na ako, ayaw mo ba? Depende. Kapag nagamot mo ang sugat dito sa puso ko. Kapag ba nagamot ko ang sugat dyan sa puso mo, mamahalin mo ba ako? Nakukulitang tiningnan niya ang lalaki. Sige, titignan ko. Alanganing sagot ni Roxanne. Ayaw ko ng ganyang sagot. Gusto ko yung sigurado na sagot at may mapapala ako. Natawa naman si Roxanne sa tinuran ni Aljon. Okay, fine. Dahil makulit ka, kaya sige, bibigyan kita ng chance na makilala kita, Aljon Montefalco. You mean, Bibigyan mo ko ng sapat ng panahon para kilalanin kita ng lubusan. At sana willing kang maghintay kung kailan ulit titibok ang puso ko. willing ako maghintay, Roxanne. Kahit gaano pa katagal. Basta, huwag ka lang aalis sa bahay. Deal! Inabot niya ang isang kamay sa lalaki bilang pakikipagsundo na kaagad naman itong inabot. Hindi maintindihan ng babae ang nararamdaman ng magdaop ang kanilang mga palad. Pakiramdam niya'y bigla siyang napaso. Simula nga ng araw na yon ay inumpisahan niyang kilalanin si Aljon Montefalco, kung ano ang mga gusto nito, mga hilig, maging ang mga paboritong pagkain. Natutuwa ang babae nang malamang marami silang pagkakapareho ni Aljon, maging ang paboritong kanta ay pareho din sila. Habang lumilipas ang mga araw na magkasama silang dalawa, ay unti-unti niya itong nakilala. Ito ang tipo ng tao na hindi mahirap pakisamahan at pakibagayan. Samantalang habang tumatagal ang pagsasama ni Leandro at Olivia, ay unti-unti namang nagbago ang pakikitungo nito. Hanggang sa isang araw, nasaksihan mismo ng dalawang mata niya ang panlulokong ginagawa ni Olivia. Gustong-gusto niyang sugurin ng dalawa at patayin sa bugbog ang lalaki, ngunit hindi niya ito magawa. Naisip ni Leandro na marahil yun ang karma niya sa ginawang panluloko kay Roxanne. Kinagabihan, pag-uwi ng bahay ni Olivia ay lakas loob niya itong kinumpronta. Hindi siya papayag na patuloy siya nitong iputan sa ulo. Bakit ngayon ka lang oras umuwi, ha? Uwi pa ba to ng matinong babae? Salubong ni Leandro sa babae pagkasara nito ng pintuan. Maraming customers sa bar. Pagod ako. Ayaw ko makipagtalo sa'yo. Talaga? Pagod ka? Sinungaling. Nakita kita kanina kasama ng lalaki mo. Di ka na nahiya. Nakikipaghalikan ka sa harapan pa mismo ng maraming tao. Ano naman sa'yo kung nakikipaghalikan ako? At least, yun may silbi. Eh ikaw, wala. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo, ito lang igaganti mo sa akin. Iniwan ko ang asawa ko ng dahil sa'yo. Tapos lolokohin mo lang ako. Wala kang kwentang babae. Pareho lang tayong walang kwenta, Leandro. Ngayong alam mo nang may lalaki ako, panahon na para iwan kita. Hindi ako magtsatsaga sa katulad mong pilantod, no? Walang nagawa si Leandro nang iwan siya ni Olivia. Hinabol niya ito sakay ng kanyang wheelchair, ngunit mabilis itong nakasakay ng taxi. Malungkot na bumalik ng bahay ang lalaki, punong-puno ng pagsisisi. Alam na niya ngayon ang pakiramdam ng niloko at inuputan sa ulo. Kung nakontento lang sana siya noon kay Roxanne, ay baka masaya sila ngayon kasama ang mga anak nila. Pero hindi siya nakontento. Nagpadala siya sa tawag ng laman at nakalimutan niya ang mga pinangako sa asawa. Ngayon ay magsisiman siya, ay huli na ang lahat. Hindi na maibabalik ang kanilang nakaraan. 5 months later. Araw ng Sabado habang kumakain ng tanghalian ay sinabi ng katulong kay Aljon na may babaeng naghahanap dito at nasa labas ito. Sino daw, Manang? Almera po, sir. Sige, Manang. Papasukin mo siya. Kaagad namang tumalima ang matanda nang maiwan silang dalawa sa dining. Tiningnan niya ng masama ang lalaki. Sino si Almera? Ex mo ba? Hindi ko siya ex. Kung hindi mo siya ex, ano mo siya? Bakit gusto mong malaman? Siguro nagsiselos ka, no? Hindi ako nagsiselos, no? Gusto ko lang malaman. Para alam ko. Mahirap na. Baka mamaya niloloko mo na pala ako. Bakit naman kita lolokohin? Kung pwede naman kitang dagdagan. Nagsalubong bigla ang kilay ni Roxanne sa sinabi ni Aljon. Subukan mo lang, Aljon Montefalco. Kung hindi, i-divorce talaga kita. Banta niya sa lalaki. Divorce agad? Di ba pwedeng honeymoon muna? Anong gusto mong gawin ko, ha? Hayaan kitang lokohin ako at... Wait nga muna, Roxanne. Saan ba papunta ang usapang to? Si Almera. Siya ang gusto ng mga magulang ko na mapapangasawa ko. Pero ayaw ko sa kanya. Kasi may ibang babae na ako minamahal.
At matagal ko na siyang mahal. Sino? Ikaw, Roxanne. Matagal na kitang mahal. Simula nung una kita makita, minahal na agad kita. Hindi nagkataon ang pagkikita natin sa bar, kundi planado ko ang lahat. Matagal na kitang sinusundan pero pinili ko na wag kang lapitan. Gusto ko kasi na kapag nilapitan kita, malaya ka na kay Leandro. Para sa akin ka na. Anong sinasabi mo, Aljon? Hindi kita maintindihan. Hindi makapaniwala si Roxanne sa pinagtapat sa kanya ni Aljon. Kaya pala familiar ang boses nito dahil ito pala ang lalaki sa van na inaway-away siya at ito rin ang lalaki sa department store. Ngayon ay malinaw na ang lahat sa kanya. Kaya pala pakiramdam niya ay parating may nakasunod sa kanya. Pero kapag tinitingnan naman niya ay wala namang tao. Yun pala ay may stalker siya. Sinong mag-aakala na ang isang Aljon Montefalco ay mag-aabalang sundan siya at alamin ang kwento ng buhay at pag-ibig niya. Ngayong alam mo na ang lahat. Sana walang magbabago sa nabuo nating magandang samahan. Umaasa ako na balang araw, makakalimutan mo si Leandro at maghihilom ang sugat dyan sa puso mo. Tumango na lamang siya sa sinabi ni Aljon. Saglit siya nitong iniwan sa dining room at pinuntahan si Almera at kausapin. Kinagabihan, habang nakahiga ay pinapakiramdaman ni Roxanne ang kanyang puso kung tumitibok na ba ulit ito at kung handa na nga ba siyang magmahal ulit. Napangiti siya nang ma-imagine ang mukha ni Aljon. Ito na ba, Lord? Ito na ba ang sign na handa na akong papasukin sa buhay ko si Aljon at magsimula ng bagong buhay na kasama siya? Kinabukasan, sinadya ni Roxanne na maagang gumising at ipaghanda ng baon si Aljon. Gusto niyang maging special ang araw na yon para sa kanilang dalawa. Habang abala sa pagluluto ay hindi niya namalayan ang paglapit ni Aljon. Nakatayo ito sa kanyang likuran at pinagmamasdan siya. Nagulat pa ang babae nang makita ito. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman masyado. Bakit ang aga mong gumising? May lakad ka ba ngayon? Wala akong lakad. Gusto ko lang ipagluto ng baon ng asawa ko. Maupo ka muna dyan. Malapit na tong maluto. Wait, tama bang narinig ko? Tinawag mo akong asawa? Yes, Mr. Montefalco. From now on, totoong mag-asawa na tayo. Kung tatanungin mo ako kung mahal na ba kita, ang sagot ko ay yes. Naghilom na ang sugat dito sa puso ko na gawa ni Leandro at ikaw ang dahilan, Aljon. Dahil sa'yo, natuto ulit ako magmahal at magtiwalang muli. Alam ko dito sa puso ko na iba ka kay Leandro, na hindi mo ako sasaktan at paiiyakin. Yes, Roxanne. Hindi kita sasaktan dahil walang araw na hindi kita mamahalin. I love you so much. I love you too, Aljon. Wala nang ang sinayang na sandali ang lalaki at mabilis nitong tinawid ang maliit nilang pagitan at kaagad na ginawaran ng